teach we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. God, first morning po mga kapatid. Pinutol ko na yung awit. Good morning po sa atin lahat. Hindi muna tayo magla-live ngayon. Diretso tayo sa GFM. At si Pastor ay traveling na papuntang Ayas. Papasok na siya na bukas natin siya mga kasama. Kaya makinig muna tayo doon. At pati yung ating lest we forget. Baka ating malimutan doon tayo kukunik. At good morning po sa mga narito ngayon. Sina Ate Revi, sina Ate Lorna, Sister Mitch, Ate Mitch, and Sister Des, Sister Valentina, si Ma'am Pemi, and sa mga nasa background, good morning sa inyo. Narin Risa, tsaka Sister Nympha. Mag-pray muna tayo bago tayo lumipat sa kabila mga kapatid. Let's pray po. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa masarap na umaga na ito na kami muli niyong ginising at para makapakinig, matuto na inyong mga salita at muling lumakas ang aming pananampalataya. Samahan niyo po kami sa aming pakikinig ngayong umaga na ito. Nawa maitaas namin ang kagalakan sa umaga na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Okay po, connect tayo sa kabila na po. Good morning sa mga pumapasok dyan, Sister Dang de la Cruz at sa mga nasa background. Magandang umaga po sa lahat. Lipat tayo sa kabila. At kahapon wala kami no, kami ay nandoon sa aming mga pinsan at farewell party. Ayan na. Teka lang, buksan natin.
Nais naming malaman ninyo ang tungkol sa noong nakaraan, nalaman natin kung paano natuklasan ng mga sinaunang Sabbatarian ang mga katotohanan sa Biblia tungkol sa ikapitong araw ng Sabat at ang dalawang yugto ng ministeryo ni Kristo sa santuaryong nasa langit. Mga aral na isinama nila sa kanilang pag-unawa sa ikalawang pagparito na makikita sa Apokalipsis 11 verse 19 at 14 verse 20. Ang tatlong haligi ng katotohanan na iyon ay nakatayo sa pinakasentro ng Sabbatarian Adventism. Ngunit ang mga mapagmasid na mambabasa ay maaaring napansin ang isang ikaapat na haligi ng Adventist na nawawala sa ating talakayan. Ang tradisyonal na tinatawag ng Adventist na kalagayan ng mga patay. Kailangan natin tignan kung paano binuo ng mga sinaunang Sabbatarian ang kanilang mga naunawaan tungkol sa impyerno at kung ano ang nangyari sa mga tao kapag sila ay namatay. Ang ganitong mga isyu ay labis na gumugulo sa maraming tao. Halimbawa, tignan natin ang batang si Helen Harmon. Sa isip ko, ang isinulat niya ang katarungan ng Diyos at natakpan ng kanyang awa at pagmamahal. Ang paghihirap sa isip na pinagdaanan ko sa oras na ito ay napakatindi. Ako ay tinuruan na maniwala sa isang walang hanggang nasusunog na impyerno. Ang kakilakilabot na isipan ay nasa aking harapan na ang aking mga kasalanan ay napakalaki para mapatawad at ako ay dapat na tuluyang mawaglit. Ang mga nakakatakot na paglalarawan na narinig ko tungkol sa mga kaluluwang nasa kapahamakan ay bumaon sa aking isipan. Ang mga ministro sa pulpito ay gumuhit ng matingkad na mga larawan ng kalagayan ng mga nawaglit. Ang mga pagpaparusa ng libo-libong taon kung saan ang nag-aapoy na laon ay gumugulong sa ibabaw ng namimilipit na mga biktima na sumisigaw, hanggang kailan, O Panginoon, hanggang kailan? At ang sagot ay kumulog sa kalaliman, sa buong walang hanggan. Ang ating Ama na sa langit ay pinapakita sa aking isipan bilang isang malupit at natutuwa sa paghihirap ng mga hinatulan. Hindi bilang isang magiliw, mawaing kaibigan ng mga makasalanan na nagmamahal sa Kanya, mga nilalang na may pag-ibig na higit sa lahat ng pag-unawa at nagnanais na sila ay maligtas sa Kanyang kaharian. Nang maisip ko na ang Diyos ay nalulugot sa paghihirap ng Kanyang mga nilalang, na inanyuhan ng Kanyang larawan, isang pader ng kadiliman ng ang tilay naghiwalay sa akin sa Kanya. Hindi na kailangan sabihin pa na ang batang Ellen ay hindi kayang itugma ang tradisyonal na pagtuturo ng impyerno sa pagmamahal na si Jesus. Ngunit kaisipang iyon mismo ang pagpapala sa mga bagay. Yamang ngayon ay natatakot siya dahil tinanggihan niya ang salita ng Diyos, kung kaya't nararapat lamang siya ay mapunta sa impyerno ng higit pa kaysa dati. Tulungan kami, Panginoon, habang ang aming may limitasyon ng pag-iisip ay nakipagbuno sa may hirap na aral ng banal na kasulatan. Yan po. So ang aking reflection po sa devotional ito ay ang pag-aaral tungkol sa kalagayan ng mga patay ay nagbibigay ng malalim ng pag-uunawa sa katarungan at awa ng Diyos. Maraming tao ang nahihirapan sa paniniwala tungkol sa isang walang hanggang nag-aapoy na impyerno. Iniisip kung paano ito maitutugma sa pagiging maibigin ng Diyos. Maging si Helen G. White ay nag-alinlangan sa ganitong katarungan kaya't masusing pinag-aralan niya ang banal na kasulatan. Sa kanilang pag-aaral, natuklasan ng mga sinaunang Sabbatarian na ang mga namatay ay nasa isang estado ng pagtulog at hindi agad pumupunta sa langit o impyerno.
araw na ito ay nagbibigay ng kapanatagan at linaw, ipinapakita na ang Diyos ay makatarungan at mahabagin. Higit pa po rito, pinagtitibay nito ang pag-asa sa muling pagparito ni Kristo, kung kailan bubuhayin ang mga matuwid upang makamit ang buhay na walang hanggan. Ang paniniwalang ito ay nagpapaalala sa atin na magtiwala sa perpektong plano ng Diyos, sa halip na matakot sa kamatayan o sa isang di katarungang parusa, makakaasa tayo sa kanyang pagmamahal at pangako na muling pagkabuhay. Hinahamon tayo nito na mamuhay ng matuwid, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos na makatarungan at puno ng biyaya. Yun lamang po. Amen. Yan. Tayo po ay manalangin. Let us pray po. Mapagpalang Ama ng sa langit, lumalapit po kami sa inyo ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa biyaya ng iyong pinagkaloob sa amin sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, sa aming narinig ng iyong salita ngayong araw na ito, nawa po sana ito ay aming magamit sa aming pamumuhay at mai-share po namin ito sa aming kapwa, upang ito ay maging daan upang mapalapit po namin sila sa inyo, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagagawang kasalanan sa iyong harapan. Ingatan kami ngayong sa araw na ito, Panginoon. Ito po ang hinihiling at dinadalangin po namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, ma'am. Thank you so much din po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism,
as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Jesus is coming soon and the world must be warned. Prepare to meet our God. Mr. Marlon. Amen. At marami pong salamat, Ma'am Sarah Jane Gutierrez, sa inyo pong binasa kanina. Ngayon po ay panahon upang tayo magbatian muli, mga kapatid. Pwede ho niyo buksan ang inyong audio at camera at batiin po ninyong lahat. At kung sino man gusto niyong batiin dito po sa Zoom at sa Facebook. Happy God First Morning po sa inyo lahat, Pastor. God first morning po. Mr. Marlon. Opo. Time check is for 4:21 na ng umaga. At habang tinitingnan ko po itong ating mga mga kapatid natin sa live streaming sa Facebook ng Central Luzon Provinces Mission, may nakita po ako mga pangalang nasa US eh. I-shout out natin at batiin natin ang pamilya ni Pastor Glenn Tautau. Si Luningning ay nakatapat natin. God first morning, Sister Ning. At sa ating mga kapatid na nakikinig po sa Macau at sa iba't ibang bahagi o panig ng globe. Praise the Lord sa inyo pong pagsama sa amin ngayong madaling araw. Pastor Marlon, pakibatin itong ating mga kasamahan. Yes. Sige. Yung pong hindi pa ho nakabati ay baka gusto pong bumati. Buksan po ninyo yung mga audio, mga kapatid. Ating mapakinggan ang inyong magagandang tinig sa umaga. Good morning to everybody. Happy God First Morning. Happy God First Morning po. Happy God First Morning po sa lahat. First morning, everyone. Happy God First Morning po, Pastor Marlon. Ay, happy God first morning po sa lahat. Hindi lamang po dito sa ating Zoom, kundi sa ating iba-ibang paraan kung paano mapakinggan at mapanood ang atin hong programang ito. Pang-international na ito, Pastor Jerry, hindi lamang po dito sa ating CLPM. Amen. Praise the Lord. Salamat po at ito po ay nakikita ng karamihan sa iba-ibang panig ng atin hong sanlibutan. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong pangunguna sa atin hong admin upang sa gawa ang ito pong pamamaraan ng atin hong pagpapahayag ng salita ng Diyos at pag-aaral ng Spirit of Prophecy. Mayroon pong nakalagay dito sa Facebook at maganda po ang kanyang bati. Ang sabi niya ay pinagsama po niya ang GFM at saka ME. Happy God First Missional Morning to everyone. God bless us all. Ang ganda. Nagsama po niya. At nanonood po rito sa ating Facebook, si Sister Marisa. Yun po ang nagsabi kanina nung pinagsama niya yung GFM at saka ME. Sister Amelia, Sister Lynn Kitangon, Sister Belen, Sister Marisa Pascua, and his Brother Ben. Ito po si Brother Ben. Masugid din po nating taga-subaybay. Sir Jesse, Sister Brenda, si Pastor Sister Hesse, Pastor. Sister Hesse. Sister Eze. Hesse, agap ito. Taga-Chaong, Giginto. Po, Hesse. Okay, Sister Eze. Ayan, si Sister Luningning na nasa ibang bansa. Sir Eva. Din si Brother Ramil Evangelista. So yun lang pong nakita ko dito sa Facebook at dito po sa ating Zoom ay nasa 52 na ho tayo at maya-maya ay dadami pa po tayo rito. At hindi ko na mabanggit po ang lahat ng mga pangalan dito sa Zoom. Pero kayo po lahat ay welcome. Gusto ko lamang pong bumasa dito sa ating chat box. Maganda po yung mga nabasa kanina, yung binanggit ng ating Pangulo. Sabi rito ay yung binasa ko kanina, biblical truths na isa-isang natuklasan na inihayag ng Diyos sa ating mga pioneers na naging bahagi ng fundamental beliefs. Number 1, second coming. Number 2, sanctuary. Sabbath. At saka yung systematic benevolence, state of the dead at the spiritual gifts at yung spirit of prophecy. So dahilan po sa kanila pong pag-aaral ay na buo po ang atin hong fundamental beliefs ng mga ganitong aral. Okay, ngayon po ay
tayo po ay dadako sa atin hong reflection na atin hong pinag-aralan kahapon. Mahaba pa po ang ating oras at atin hong pwedeng pagbulay-bulayan ang ating pinag-aralan kahapon. Ito po ay may kinalaman po sa indolence. Babasahin ko ba, Pastor? Yes, please, para Atin marigyan. hong binasa kahapon at pinagbulay-bulayan ay atin hong babasahin ho ngayon. Dali lang ho, ha? The indolence not to be encouraged. The word of God teaches that if a man will not work, neither shall he eat. The Lord does not require the hard-working man to support those who are not diligent. There is a waste of time, a lack of effort, which brings to poverty and want. If these faults are not seen and corrected by those who indulge in them, all that might be done in their behalf is like putting treasure into a basket with holes. But there is an unavoidable poverty, and we are to manifest tenderness and compassion toward those who are unfortunate. The Review and Herald, January 3, 1899. Amen. Okay, mayroon po ba kayo reflection, mga kapatid? Yes, Pastor, this is also serious na topic, no? Napakaganda po na itong ating binabasa ay complete, no? Ang stewardship, mga kapatid, na principle ay napakalawak nga po. It's more than money issue. It's all about responsibility, no? Ang stewardship po ay tungkol po sa pagganap ng mga responsibilidad at isa ho sa mga responsibilidad natin ay magsipag, no? Maging masipag tayo. Meron pong dalawang uri ng pagiging masipag, no? Maging masipag spiritual na masipag at saka po maging masipag sa pagganap ng ating mga daily responsibility, yung mga pagpupuno natin sa lahat ng mga pangangailangan ng ating pamilya, pangangailangan ng ating community, ay maliwanag po ito. Alam niyo, Pastor Marlon, siguro maganda suportahan natin ito ng mga biblical teachings, no? Kasi ito mga sinabi ni Sister White, basically, hindi lang po siya nagbigay ng text dyan, pero may mga verses po siya dyan na supporting. Ano, Pastor? Siguro ay mabuti basahin natin yung quote sa Bible nung pinagmulan nung sinabi ni Sister White na kung sino man ay hindi magtatrabaho ay walang karapatang kumain. No? Pastor, pakibasa nga natin sa 2 Thessalonians 3 verse 10. 2 Thessalonians 3 verse 10. Dali lang po, ha? 2 Thessalonians 3 verse 10 Yan. to 10. Ito po ang sinasabi. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay wag din namang kumain. Yun po yung kanyang unang sinalita. Yung unang statement ni Sister White ay principle yun ng Bible, ano? Kahapon ay nabanggit po nung ating kapatid yung mga policy ng pagpasok sa opisina, no? Yung no ID, no entry. Mga ganun, mahilig tayo sa ganun, ano? Eh dito po ay no work, no pay. No work, no pay. No work, no eat. Parang ganun yung sinasabi ni Apostol Pablo, no? Ni Apostol Pablo at saka ni Sister White. The Word of God teaches that if a man will not work, neither shall he eat. Yan, mga kapatid, ano? Tapos, meron po siyang ginamit dito na salita na the Lord does not require the hardworking man to support those who are not diligent. Ay, nako mga kapatid, may suporta na tayo ngayon. Hindi maghuhudo tayo makonsensya na hindi to ay tumutulong doon sa mga taong tatamad-tamad. Pakalaki ng katawan ay binibigyan nyo ng limos. Ay, mga kapatid,
na atin po silang na ang tawag dito, nakukonsinti ba, Pastor, ang tawag doon, no? Pagkukonsinti. Oo, nakukonsinti natin sila. Sa halip ay siguro i-training sila, i-educate paano magtrabaho. Yun po siguro yung magandang gawin. Sa halip na bigyan ng tulong na paglilimos, ay may kakayanan naman paglinisin ng bakuran o Pastor, no? Magpatulong tayo magdamo sa paligid natin, tsaka nating sweldo. Yun po ba mga kapatid? Tapos ay marami tayong ganyan, no? Yung mga sluggard, mga tatamad-tamad, hindi daw po tayo hindi natin obligasyon na sila tulungan. Sa halip, baka tulungan na lang po natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng maliliit na trabaho, no? Another one, Pastor, pwede siguro nating basahin ito. Ang sinasabi po ni Sister White dito, ang pagiging tamad ay nagdudulot daw po ng kahirapan. Di ba? Nabanggit niyang ganun, Pastor, no? Yes po. Yung linya na yun. Yun ay mababasa natin sa Proverbs 10:4, Pastor. Pakibasa nga, Pastor. Proverbs 10:4. 10:4. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Ang ganda, no? Ang ganda ng mga wisdom na yan, no? Wisdom yan ni Solomon at yan po yung ipinapayo sa atin din ni Sister White. Napaka-basic po nung life principle ng pagiging katiwala, ng pagiging masipag. Kaya dinidiscourage po talaga ang pagiging tamad at ini-encourage naman po ang pagiging masipag. Ano? Alam niyo daw po, sinasabi ni Sister White dito, na kapag ka daw po pala ang ginagawa natin ay, siyempre generous naman po talaga tayo at hindi may iwasan na ang puso natin ay nababagbag pag nakakakita tayo ng mga ganyang mga senaryo. Kapag ka daw po pala ganun ang ginagawa natin palagi at hindi tayo gumagawa ng ibang paraan para turuang mangisda sa halip na magbigay ng fish, ay turuang mangisda ang ating mga tinutulungan, ay para lang daw po tayo, Pastor, sabi niya, para tayo naglalagay ng isang bagay na butas ang buslo. Parang yan, ano? Yes po. Di ba, nabanggit niya, no? Parang nasa hole lang. Nagsasayang tayo at masakit niyan, ang pagsasayang natin ay para dapat sa ibang mga bagay na mahalaga na itutulong. Meron pang isang itinuturo ang Bible, Pastor, na mahirap pala na tayo na mga magkakasama dito at nagpapalakasan at naniniwalang ang Diyos ay nagpo-provide naman talaga ng lahat ng pangailangan natin. Mismong tayo po ay hindi nagpo-provide sa pamilya natin. Pakibasa nga, Pastor, yan sa 1 Timothy 5:8. Ayan. Maganda sa Tagalog yan, no? Maganda sa Tagalog yan. 1 Timothy 5:8. Sandali at nawala ang aking. Yan. Sandali lang po, ha? Opo. First Kung Timothy. sino man ang sinasambit po dyan ay, ang thought niyan ay, ang sino man na mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano, gano'n, parang mga tagasunod ng Diyos, pero hindi marunong maglaan sa kanilang sariling tahanan. Sapagkat kung ang sino man na hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na, nawala. Yan nga yun. Tama po, no? Lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ayun. Talaga, mga kapatid. Kaya ang pinaka-the best talaga nating magagawa dyan ay sundin na lang po natin yung payo ng Diyos. Napakaliwanag naman po ng disenyo ng Diyos, mga kapatid. The Bible teaches us that from the beginning ay idinisenyo tayo ng Diyos na maging masipag. Pastor Marlon, no? Tayo po ng mga Adventist ay naniniwala dyan. Naniniwala tayo dyan. Pakibasa nga natin, Pastor, yun. Mabalikan lang po natin, Genesis 2:15, yung disenyo ng Diyos. Sa kabila ng tao po ay nagkasala. Pero actually, bago po magkasala, ang tao ay binigyan ng Diyos ang tao ng mga talentong magagamit para bungkalin ang alagaan, maging good steward ng Diyos sa pangangalaga
ng kanyang garden, ano, yung Garden of Eden. Sige Pastor, yung 2:15, I think 2:15. Genesis 2:15. Kung hindi ako nagkakamali, yan ata yan, yes. Ito po ang sinasabi. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki nilagay sa lamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Ayun, so before that is before sin, di ba, Pastor? Yes po. That's before sin, the entrance of sin. Ay talagang idinisenyo ng Diyos na ang tao po ay maging tamad. So, maging masipag, maging masipag. Ay, mga kapatid, kung mapapansin po ninyo dito ay ibig sabihin, ang pagiging tamad ay resulta talaga ng pagpasok ng kasalanan. Pero, nung pumasok po ang kasalanan, Pastor, idinin uli yan ng Diyos sa ating mga magulang. Di ba? Nung sinabi nung matukso ng babae yung kanyang asawa, di ba? Naalala niyo po yun? Nung matukso ng babae ang kanyang asawang lalaki, ay ibinili ng Panginoon na ikaw ay kakain sa pawis ng iyong mukha. Yeah. Kaya, bagamat madawag, bagamat mahirap, ibig sabihin ng Panginoon doon, walang dahilan na hindi ka magsisipag. Kasi ipoprovide mo talaga ang pangangailangan ng iyong pamilya sa iyong pagiging responsible, father, mother, o sino man tayo mga kapatid. Idinisenyo talaga ng Diyos sa tayo ay maging masipag. At ang maganda dyan, Pastor, tayo mga Adventist na naniniwala sa Ten Commandments, inilagay niya mismo yan sa ika-4 na utos. Ano yung nakalagay sa ika-4 na utos, Pastor? Yung pong ating yung tungkol sa Sabat. Sabat lang ang naalala natin doon pero hindi natin 6 na araw na Yan. 6 na araw kang magsisipag. Iyon mga kapatid, huwag natin babaligtarin yon. 6 na araw na magsisipag at 1 araw kang magpapahinga. Sabi, binabaligtad ng iba yan 6 na araw na walang ginagawa, 1 araw nagtatrabaho. Maligtad na mga kapatid. Panay pahinga na lang, wala na nangyayari, Pastor, pagkakana. So, pwede kaya, Pastor, yun kung in a sense of work, in a sense of work, physical rest, kung in terms of physical rest, pwede kaya natin sabihin din yung principle na katulad na sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians, ang sino mang hindi magtatrabaho ay walang karapatang kumain, di ba? Apo. Pwede kaya natin sabihin, ang sino mang tatamad-tamad ay walang karapatan di magpahinga sa araw ng Sabat. Bakit yung magpapahinga? Hindi ka nga nagtrabaho, ano? Mahirap, Pastor, nagpahinga na, magpapahinga huli. And I mean is kung sa physical rest po yun. Pero Sabat is more than a physical rest. Sabat is a gift by God to man to rest holistically, magpahinga holistically. Mayroon spiritual rest, mental rest, pero kasama po talaga dito mga kapatid yung magpapahinga tayo sa kapaguran ng pagpapagod natin sa buong sanlinggo ng pagtatrabaho. Alam nyo mga kapatid, si Jesus ay hindi po niya gustong tayo ay mapagod ng gusto niya rin tayo magpahinga. Alam nyo, noong ang mga alagad po ay sinama ni Jesus, hindi ko maalala yung text na yan sa Mark, sa Book of Mark ay matapos na isugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad na mag 2x2 at sinabihan niya na huwag kayong magdadala ng mga supot, ni pera. Di ba, sir, alala mo yon sa pagmimisyon nila, 2x2? At inatasan sila na sa pangalan ko ay magpalayas kayo ng demonyo, magpagaling kayo. And then they were sent by 2x2. Bumalik sila para mag-report sa Panginoon. Alam niyo, sabi ng Panginoon mga kapatid, come and rest a while. Halika saglit, tayo magpahinga ng kaunti. Dahil maraming tao ang hindi makasumpong nakapahinga. So ang pinopromote ng Panginoon ay magtrabaho talaga. Magtrabaho, magsipag. In that sense, Pastor, ay gusto rin ng Panginoon na maging masipag tayo sa kabanalan, maging masipag din tayo sa spiritual na sense, mga kapatid. Pastor, basahin niya natin yan sa Romans 12 verse 11. Romans 12 verse 11. Romans 12 verse 11. Maging masipag sa kabanalan o sa paggawa ng spiritual na sense, maging masipag sa spiritual sense. Hindi lang, Pastor. Romans 12:11. 12.
11 nga ba? Start. 12, Apo, 11. Apo. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen. Masipag sa paglilingkod sa Panginoon. So talaga ang sinusuportahan ng Biblia na sa lahat ng aspeto ay maging responsible at maging masipag na mga katiwala ng Panginoon. Naalala mo, Pastor, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, yung parable of the talents, di ba? Ang kinumend ng Panginoon yung Dalawa. yung dalawa yung talents at tapos yung 5 yung talents, ay nagsipag po sila, nagsipag talaga sila. Pero yung isa po, ang remark ng Panginoon sa kanya ay, ikaw na tamad na alipin. Ayun ho, Alipin. tamad na alipin. Ay sana ay hindi tayo mabansagan ng ganon. So dito po sa ating God First Morning, sa stewardship principles natin ay napaka-importante. Doon po sa, alam ko po na magiging maunlad ang buhay nating lahat dito. Alam niyo, ang gusto lang ng Panginoon ay magtrabaho tayo na nagtitiwala sa Kanya. Magsipag na nagtitiwala sa Kanya. And the fruits of our labor will be rewarded. Amen? Kapatid, amen. Biglang nag-flash, mga kapatid, nag-flash yung aking reflection. Nung si Apostol Pablo at saka si Silas, si Apollos ay nagtatalo-talo tungkol sa pinagtatalunan pala ng church ng Corinto kung sino ang kanilang bahagi, nagkakaroon ng division sa kanila. Sumagot si Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo ay, sino si Silas? Sino si Apollos? Sino si Pablo? Di ba kami ay mga naghasik, nagsipag sila, pero hindi kami ang nagdilig, kami ang naghasik, kami ang nagdilig, pero hindi kami ang Diyos ang nagpatubo. Ang Diyos ang nagpatubo, ibig sabihin, kung magsisipag tayo mga kapatid, Diyos din ang magbibigay ng mga tubo, o siya magpapatubo, o siya magpapaunlad. Ang gusto lang ng Panginoon, gawin natin yung ating responsibilidad, maging masipag sa lahat ng bagay. Spiritually, physically, magsipag po tayo. Makiisa tayo sa prinsipyo ng Diyos. And the Lord will bless the fruits of our labors. Yung pong divine offering plan, may pagkukunan na po tayo. May pagkukunan na po tayo. Kaya hindi ho problema ang kahirapan. Ang problema ho ay yung pong katamaran. Salamat po. Sige po. Mayroon po mga magre-reflect dito. Basahin ko lang yung isang talata sa Galatians 6:9. Sabi dito, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahon ay pag-ani tayo kung hindi tayo mga ihimagod. Amen. At tayo po ay gumawa, mga kapatid, mayroong ibubunga at yan ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. At tapagin si Pastor Mark para ho sa kanyang reflection. Huwag mo kalilimutan yung misis ko, nagtaas ng kamay. Oh. Ay, siyempre. Pastor Mark, tapos si Ma'am Naimi. Good Sige. morning po. Parang ano ko lang yung equivalent yung kamatayan sa kapahingahan. Hindi ba yung iba ay pinagpapahinga ng Panginoon kasi talagang napagod sila sa paggawa. Amen. Kaya yung napakasarap magpahinga pag alam mo na ka. Pero kapag ka nagpahinga ka na hindi ka naman napagod, parang hindi mo ma-appreciate yung kapahingahan. Kasi ano ka magpapahinga, hindi ka naman napagod. So, yung death ay sabi ng Isaiah 57 verse 2, those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. No, kaya yung mga missionary na pioneers natin at saka missionary, ginugo nila yung buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Yung kamatayan nila ay talaga nakita natin na kapahingahan. Kapag tayong mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon, pag pinagpahinga tayo, ibig sabihin tapos na yung nakita ng Diyos na ginawa natin yung misyon habang narito tayo sa lupa. Kaya minsan inaalo ng Diyos yung kapahingahan. Dahil ano yun, arapat-dapat naman magpahinga.
Kaya yung buhay na pinahiram sa atin ay talaga pinalalahanan tayo na gamitin natin kasi sandali lang tayo dito. Ano pa ba yung ano natin, yung buhay natin. Kaya isa lang yung direction nun para maglingkod sa Kanya dahil saglit lang tayo dadaan sa lupang ito. Ayun yung nag-reflect sa akin. Kung nga naman ilang panahon na tayo ay parang ituturing natin na hanggang yung buhay natin ay mahaba, napaikli lang ng buhay natin. Kaya yun yung payo biblically, spirit of prophecy, gamitin natin yung buhay natin sa paglilingkod kasi saglit lang tayong dadaan sa lupang. Yun lang po. Good morning. Okay, Amen. salamat po. Bago po si Ma'am Noemi, gusto ko lang basahin itong pinost ni Brother Melvin from Rebelin Ronas Padilla. Lagi nating sinasabi, God will provide, pero hindi naman tayo kumikilos at gumagawa. Yan ay kasabihan lang ng mga tamad. Ang mayroon lang sila ay pananampalataya na ang Diyos ay provider. Dapat po tayo magtrabaho at tumulong sa mga gawain ng Panginoon para tayo ay pagpalain. Okay. Salamat po. At si Ma'am Noemi, bigay po natin sa aking pagkakataon pagkatapos si Brother Donnie. Good morning po sa inyong lahat. Morning. Sa akin po ang personal reflection ko. I believe po na ginawa tayo ng Panginoon, tayong mga tao, para kumbaga intentionally talaga para din gumawa. Kasi 'di ba nung ginawa si Adam and Eve, nakita agad sa kanila ng Panginoon kung ano yung magiging responsibility nila. Hindi naman sinabi na matutulog lang sila at mag-i-enjoy sa garden. No? So binigyan sila talaga ng responsibility. So naka-design tayo, naka-design ang isip natin, ang katawan natin para gumawa. Ngayon, mayroong sitwasyon po na may trabaho pero hindi masipag. Yung pero kang trabaho pero hindi ginagawa yung best. Hindi nagsisipag sa pagtatrabaho. Kaya ako po ito na sabi, ako po ay 28 years na sa government. At sa government po kasi merong security of tenure. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta matatanggal, no? Basta hindi ka gumagawa ng mga anomalies. Marami ko pong nakita na may mga empleyado na maganda ang sweldo, pumapasok, pero hindi nagsisipag. So, alam niyo po, nakita ko din na sa strategy, no, na halimbawa, merong gustong tanggalin. Kasi nga, hindi mo nga basta-basta pwedeng tanggalin, may security of tenure. Alam niyo po, ginagawa ng mga bossing, ng management, o kung may boss man na hindi niya gusto yung empleyado niya, tapos siya ay tatamad-tamad. Alam niyo po kung ano ginagawa? Tinatanggalan siya ng responsibilities. No, halimbawa, may trabaho siya, gagawin yung trabaho niya, ililipat dun sa iba. So itong tao na to, marami ko na rin pong beses nakita na pag siya ay natanggalan ng responsibilities, kung tutuusin, wala na siya, aswerte niya, di ba, sa may sweldo, pero wala siyang ginagawa. Alam niyo po, hindi nagtatagal, nagre-resign. Bakit kaya? Kasi nafe-feel niya na demoralize, nararamdaman na walang kapaki-pakinabang. So, sabi ko sa sarili ko, ang tao talaga, design po tayo para gumawa. Kasi sa paggawa natin, doon natin nakikita yung kahalagahan natin. Gusto ko pong i-connect doon sa talents, nade-develop yung talento natin. Pag na-develop yung talento natin, nare-recognize, nakaka-accomplish tayo, nagkakaroon tayo ng sense of accomplishment, self-esteem. So ano po siya, connected po siya. Ganon din pag halimbawang tatamad-tamad sa pagtatrabaho, hindi ginagawa yung best. Kasi di ba po pag nagtatrabaho tayo, dapat iniisip natin yung Panginoon, yung master natin, sa Kanya tayo naglilingkod. So ang nangyayari, pinagbubunga naman ng Panginoon kung tayo ay nagsisipag, no? Mas nagiging matalino, mas nagiging productive, at nagkakaroon ng progress, no? Napopromote, na-open ang magandang opportunity. So yun po mga kapatid, gusto ko pong i-share po yun, yung design tayo para maging masipag. So hindi lang yung para magkatrabaho. Pag may trabaho tayo, dapat magsipag tayo kung ano yung responsibility na binigay sa atin ng Panginoon, pagbutihin natin.
Tapos susunod na dyan yung mga blessings. So magiging steward tayo, magiging steward tayo nung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na trabaho. So yun lang po. Maraming salamat. Salamat Amen. po sa magandang reflection, Ma'am Noemi. Totoo po yun. Kapag wala kang ginagawa, pupurol po yung ating isipan at ihina ang ating katawan. Pero kapag tayo gumagawa, lalo pong lalago at pagpapalay ng Panginoon ang ating pong buhay. Si Brother Donnie, pagkatapos si Pastor Nelson. Good first morning po, mga pastor. Side ano lang po, mas bata po pala kayong tingnan sa personal, Pastor Jerry at Pastor Mardon. Sa personal po. Thank you. Thank you. Thank you po, Donnie. Coach. Nakita po kayo kahapon sa ASI meeting. Yes po, Mr. Nandun ba kayo? President. Nandun pala si Brother Donnie. Sige po. Sige po. Apo. Yung gusto ko lang pong i-share na totoo naman pong marami at totoong positibo po na lahat ay magtrabaho. Pero meron lang po akong reflection na there is one issue na negative po sa pagtatrabaho. Yung pong we are trying to work out our salvation. Yun lang. No, di po ba? Kasi malinaw po na sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, yung come to me all you who labor and are heavily burdened and I will give you rest. Yung di po ba ang sinasabi dito, yung we're trying to work out our salvation, na pinipilit nating magkaroon ng merit sa ating mga ginagawa dahil parang nakukulangan tayo sa ginawa ng Diyos sa ating kaligtasan. So sana po ay maintindihan po natin yun na yun lang po yung drawback sa pagtatrabaho if we're gonna work out our own salvation. Salamat po at purihin ng Panginoon. Amen. Pastor, mag-remark tayo doon konti, no? Point po. Yeah, yung salamat Coach Donnie. Yung pong point ni Apostol Pablo nung banggitin po niya yon ay hindi po niya pinopromote na salvation by works, no? Mismo po kasi si Apostol Pablo ang nagsabi noon, mga kapatid, at ang gusto pong mangyari ni Apostol Pablo, let us be serious on seeking salvation. Yun lang pong ibig sabihin niya noon. I-prioritize natin sa puso natin ang hangarin ang maligtas. Hindi ho the salvation by works. No? Salvation is always comes by faith alone, by God. No? The salvation comes from the Lord, not from any human being or any good works. Salamat po. Let us desire to be saved. Yeah, that's... Okay, salamat po. Gusto ko lang basahin itong pinos ni Pastor Jerry sa Ecclesiastes 9:10. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sheol na iyong patutunguhan. Work goal, yung kaizen, be joyful in all that we do, be excellent, do everything as for the Lord, be honest, provide for extra mile, yung volunteerism po dito na sinasabi, at saka yung missionary spirit. Salamat po, Pastor Jerry. Si Pastor Nelson po ang ating isusunod na magbibigay po ng reflection. Good first morning, Pastor Marlon. First morning, Pastor. Good first morning po sa lahat. May reflection lang ako dito. Ang reflection ko ay, ang pagiging tamad po ay kasalanan sa Diyos yan. Yes, definitely. Kasalanan po sa Diyos. Maliwanag po yan sa Santong Utos na kapag hindi ka gumawa ng 6 na araw, wala kang karapatang magpahinga kung hindi ka gumagawa. Ang taong nagkukulang o ang taong, alam niyo mga kapatid, nasa comment ko yan masarap sumamba sa Diyos kung ating mararamdaman kung masarap sumamba sa Diyos dahil yung 6 na araw gumawa ka, mas mararamdaman mo yung kapahingahan at makapagdadala ka ng iyong ikapuat handog dahil sa iyong ipinaggawa ay dahil mayroong talento at lakas, karunungan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Doon sa aklat ng Genesis, yung foundation ng stewardship, ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihan sa tao na gumawa. Imagine mo si Adan. So, binigyan siya ng isang napakalaking responsibilidad. The principles of responsibility and accountability. So, in the Garden of Eden, sabi ng Panginoon,
kay Adan ay lahat ito ay iyong pangangasiwaan. So idinisenyo ng Diyos ang katawan ng tao para gumawa. Kasi kung hindi ka gagawa, hindi maaabot ni Adan ang 900 mahigit na edad. Kapag ka tayo ay patamad-tamad, sapagkat ang ating katawan ay nakadisenyo na merong exercise, gumagawa. Ang isip natin, mas magiging functionable siya kapag tayo ay merong ginagawa, kapag ka tayo ay nag-iisip, kapag ating napapagana ang ating critical thinking. So yun po ba mga kapatid, the principles of responsibility and accountability. Idinisenyo ng Diyos ang tao para magsipag. Idinisenyo ng not only the mind but also the physical. Kasi ikon yun eh. So makita natin mga kapatid, napakahirap sa side ng Panginoon na binigyan ang isang tao ng talento o ng lakas o ng isip pagkatapos hindi siya gumawa. Kaya ayaw ng Panginoon yon. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa ni Mrs. White sa kontekstong ito ng tawag ng pagiging katiwala, mga kapatid, na dapat tayong, sabi ni Mrs. White dito, na but there is an unavoidable poverty and we are to manifest tenderness and compassion toward those who are unfortunate. Kaya ang din mga kapatid, ang sa pagiging katiwala ay hindi lamang yung tamang pangangasiwa ng talento, kung hindi maging tama din ang paggamit ng talento na pinagkaloob sa atin. Yun nga sabi ko mga kapatid, So yung bang ang Diyos nagbigay sa iyo ng talento, pagkatapos talento kasi napakaraming talento pinagkaloob sa atin ng Diyos kung talagang alam niyo mga kapatid, yung karunungan, yung isip, yung dominion, kunyan mga kapatid, makapangyarihan ng isip Ang isip talagang ipinagkaloob ng Diyos. Lahat yan, patay-patay tayo, mahirap, mayaman, patay-patayan yung karunungan na yan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya gagamitin natin mga kapatid para maluwalhati siya. Sino ba naman ng Diyos na lumikha na binigyan niya yung tao ng 24 hours, 6 days na gagawa, binigyan niya ng karunungan, binigyan niya ng talento? Talagang magagalit talaga ang Diyos doon sa parabola na itinago lamang at hindi nagamit sa tama. Talagang magagalit ang Diyos sapagkat yung stewards of responsibility and accountability ay hindi nakita ng Diyos. Kaya nga sa bayan ng Diyos, talagang pinagkalooban tayo ng Panginoon, mga kapatid, ng mga bagay na ito para gamitin natin for our own good, mga kapatid. Para yung kalakasan natin, yung exercise tayo, yung isip natin, gumana, mga kapatid. So, ganoon po ba mga kapatid? Kasi, nakadesenyo ang ating katawan sa paglikha ng Diyos na active, mga kapatid. Dapat may ginagawa. So, yun lang, Pastor. Amen. Salamat po, Pastor Nelson. Gusto ko lang po magbigay ng mga ilang mula dun po sa Facebook. Ganito ang sabi ni Brother Johnny Talanya. Amen, ma'am. Kaya po ang sabi ni Haring Solomon, iukol mo sa Panginoon ang iyong ginagawa at ang iyong panukala ay pawang matatatag. Ang sabi naman ni Brother Edmund, binasa niyo sa Hebrews 6:11, at ninanasan namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap sa kalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Hebrews 6:12, na huwag kayo mga tamad, kundi mga tagatulad tayo. Sa mga nasa pamagitan ng pananampalataya at sa pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. Amen. Basahin ko lang po uli itong nasa ating chat box. Mayroon pong magandang mga binanggit dito ang ating mga kasama. Ang sabi po ni Brother Melvin, tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba'y masipag sa ating mga responsibilidad? Ginagamit ba natin ng tama ang ating oras? Kasabay nito, tayo ba ay may malasakit sa mga tunay na nangangailangan? Naway sikapin nating mamuhay ng may kasipagan at kabutiang loob upang maparangalan ng Diyos sa ating trabaho at sa pangmalasakit sa iba. Amen. Ganda.
Mayroon pa, Pastor. Ito na maganda rin itong kay, may kinalaman sa pananampalataya naman kay Pastor Seth. Sabi niya, ang kaligtasan na hindi nakabase sa mabuting gawa, kundi sa pananampalataya kay Hesus Kristo. Ang kaligtasan ay isang regalo ng Diyos sa magitan ng pananampalataya, hindi bunga ng sariling pagsisikap. Gayunpaman, ang tunay na pananampalataya nagpapakita ng mabuting gawa. Ibig sabihin, ang pananampalataya at ang gawa ay magkasama. Ang pananampalataya ang ugat ng kaligtasan at ang mabuting gawa ang bunga nito. Ang mga gawa ay hindi paraan upang maligtas, kundi patunay ng pananampalataya, tunay at buhay. Ang buhay Kristiyano ay nagpapakita ng pananampalataya aktibo sa magitan ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Kapag kabuhay ang pananampalataya, ay ito po ay mayroong kasipagang gagawa sa gawain ng Panginoon. Okay, mayroon pa ho ba? Si Romel, si Brother Romel, yung ating director ng... Sige po. Si Romel, andiyan ka ba? Sige po, Brother Ronald. Yes po, magandang umaga po sa inyo lahat. Happy God First Morning. Happy God First Morning, Brother Romel. Ayan po. Nais ko lang po mag-share. Sige po. Makikita po natin sa aklat po ng 1 Corinto 15:58. Nagsabi po dito ay kaya ganito. Kaya nga mga minamahal, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag kayong manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo na gawin at ibibigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap ninyo sa Kanya. Alam niyo po, nais ko lang pong i-reflect yung aking sarili dito dahil po tayo lahat ay sipag sa gawin ng Panginoon. Pero minsan po, talagang nakalimutan din po rin ng Panginoon sa ating buhay na may mga priority tayo sa buhay natin. Minsan, nagawa natin po kung gumutan ng ating Panginoon. Pero based sa ating sarili, sinabi natin ng magpagdaya ng Panginoon. Pero, nais ko po rin sabihin, mga kapatid, na sa ating pakikilakas sa doon nito, hindi po natin ilagay ang Panginoon sa ating po. Ano po, Brother Romel? Nagaano po yung inyong boses? Sayang. Sayang po yung ano. Oo. I-type mo na lang, Pastor, Brother Romel. Ayan po si Brother Romel ay ating pong Hello po. empleyado sa CLPM. Yan. Hello po. Medyo mahina siguro yung signal ko po. Sorry po. Sige, i-type mo na lang, Brother Romel, para mabasa maliwanag. Kasi choppy. Opo. Mayroon pa isa dito na nagtaas ng kamay, Pastor, si Pastor Fernando Mislos. Sige po, bigyan natin ng pagkakataon. Good morning po sa lahat. May gusto lang po akong idagdag. Sadya pong dumarating sa ating buhay po yung pagkapagod. Hindi po natin may iwasan. Ayan po yung realidad na tayo ay gustong-gusto natin gumawa kay Lord sa ating kapwa, pero dumarating talaga ang pagkapagod. Kapag dumating po yung mga kapatid, alalahanin po natin ang nasa Colossians 3:23. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So pag dumating po yun, lagi na pong nating isipin na ang ginagawa natin ay para kay Lord. Kasi pag sa tao po tayo tumingin habang gumagawa, makapagod po tayo. Lalo't higit kapag walang return ba? Pag walang return yung ginagawa natin, nakakapagod po yun. Pero kapag inisip po natin, para kay Lord to, ay hindi tayo manghihimagod, magpatuloy po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Salamat po. Ang oras po natin ay nasa 5:06 na. Mayroon pa akong konting panahon. Pastor. Sige po, Pastor. Gusto kong doon naman tayo tumungo sa, alam ko namang marami ditong masisipag, no? Ini-inspire lang natin yung labanan po natin yung indolence. Yun lang po ang sinasabi po ni Sister White dito. Talagang walang verse sa Bible na ini-encourage yan. It is plainly discouraged from the Bible and from the spirit of prophecy. Pero meron pong mga babala, Pastor, no? Dapat po tayo naman
ay marunong din tayong mag-applause, no? Marunong tayong mag-encourage ng masisipag. Yan. At ito ho yung gusto kong mangyari sa amin, sa opisina namin. Talagang kilalanin yung mga masisipag, no? Bigyan sila ng what is deserved to them. Yes. Pag umahawak tayo ng mga tao, ayan si Brother Donnie, ano yan, siguro may idea ng HR yan eh. Mga kapatid, alam niyo po ba na sa Bible ay sinabi po mismo ni Santiago, no, umiiyak ang mga masisipag, mga magsasaka. Dahil sa kasipagan nila, yung para sa kanila, kinukuha pa noong mga mayayaman. Kaya nga, ang mga masisipag na ito na hindi nire-reward ng tama, ng mga may kakayanan namang mag-reward, ipagsusulit nila sa Panginoon yan, mga kapatid. Hindi man po natin maibigay yan ng monetary, yung reward. Pwede po nating sabihan, napakasipag mo na, inspire natin yung masisipag, mga kapatid. Yes, tama po. Ngayon naman, yung mga masisipag na na-inspire, maging humble naman po tayo na praise the Lord. Maging humble tayo, salamat po. At magpatuloy tayo maging masipag kasi merong nakakakita ng ating kasipagan. Tandaan po na rin natin yung sinabi ni Pastor Fernando, maganda rin po yun, yung Colosas ay sinasabi sa atin. Para lalo tayo ma-inspire ay wag nating kalilimutan na ang pumapalakpak sa ating kasipagan ay ang Diyos. Ang kauna-unahang nag-a-applause sa ating mga ginagawa ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, walang lugar para sa atin ang maging indolent o indolence. Kinakailangan na tayo po ay magsipag. Tayo naman po ay pag-aralan nating magbigay ng isang tapik sa balikat ng mga kapatid nating masipag na layman, masipag na pastor. Ayan. Sipag na pastor. Kaya may mga appreciation day ang mga pastor. Dapat yung masisipag din ng mga elder, meron din tayong appreciation day. Kasi mga kapatid, dyan po ay nakakadulot ng inspirasyon para magsipag. Tulong-tulong tayo dito sa bagay na ito. Salamat po. Yung pong kasipagan, Pastor Jerry, nakakahawa po yan. Amen. Pero nakakahawa rin ng katamaran. Kaya dapat ipakita at pamalas po natin yung kasipagan para ho mahawa yung atin ho mga pinaglilingkuran at ating mga kasama. So, Sige po. kaya si Pastor Jerry ay ating pong pasalamatan sa kanyang kasipagan. Yeah, praise the Lord. Dahil siya po yung nag-introduce ng alas 4, God First Morning. Tapos, Basta nagising na. Alas 3 pa na binubuksan na Oo. din. So, kaya tayo po mga pastor at mga elders, mga kapatid, Praise the Lord. nahahawa po tayo eh. Yeah. Ang presidente po ay napakasibag sa Yes po. Praise the Lord. sa kabanalan, sa paano tayo dalhin sa paanan ng Panginoon. Naalala ko po yung sinabi ng professor namin yung sa MVC, sabi niya, mas maganda na tayo ay pilitin, sabihin, ma-influensya. Kasi sa MVC, di ba sa mga school natin, early in the morning ginigising para mag-worship. Yung hindi sanay. Yes. Katagalan, nasanay na. Kaya po Yeah. hindi ako sanay ganoon eh. Nung nag-aaral ako sa MVC, hindi ako sanay. Ang aga. 4:30, ang ingay na. Pero katagalan, pag na-adapt mo na, nahanap-hanapin mo na. Kaya maraming salamat po, Sir Jerry. Ang Panginoon po ay ginamit kayo na ituro sa amin yung kasalukuyan. Kaya tama rin po yung sinabi na the idle mind is the workshop of the devil. Yeah. Kasi nag-i-introduce talaga ang kaaway na salungat sa plano ng Diyos. Kaya pansinin nyo yung technology, tapos nadadala yung mga bagong henerasyon. Ubusin yung oras sa mga ganitong bagay, but in reality, ang gusto talaga ng Panginoon na hindi maging idol yung minds natin. Gusto niya productive talaga. Magbasa tayo, mag-aral pa. Minsan yung mga sorry po, no, may mga in-introduce ang kaaway na addiction,
na gawin mo ito, laruin mo ito, pero workshop na pala yun kasi an idle mind is the workshop of the devil. Oo nga. Ayun. Ang ganda. Ang ganda yan. Pastor, yan natin yan. Pastor Mark, salamat. Ay, napakabuti. Ginamit ka ng Panginoon. Actually, mga kapatid, tama-tama po yan sa panahon natin. Ano? Yung mga Opo. magiging post. Totoo po yan. Totoo yan, Pastor, no? Hindi natin napapansin. Tayo rin mismo ay yung mga panahon na dapat ay ginagawa na natin ng maayos ay napupunta pa doon naagaw no? Tama yan, yung mga gadgets talaga pag hindi tama ang paggamit, nagiging lugar yan ng indolence. Totoo po yun. Wow. That's good. Yeah. Tsaka Pastor, dagdag ko lang, parang mas marami tayong nagagawa ngayon kapag gigising tayo na maaga. Amen. Kasi paggising pagkatapos ng ating God First Morning, magagawa mo na yung dapat mong gawin. Kaysa sa nakahilata ka pa hanggang alas 7, alas 8, tatama rin ka talaga. So, salamat Pastor Jerry sa inyong pong pag-initiate ng God First Morning. Malaki pong nagagawa nito sa atin pong mga kapatiran. Tayo po ay lalo pong naging productive sa araw-araw ng ating buhay. Mayroon pa ho si Ma'am Marilyn Dasoy, gusto pong mag-share, mag-reflect. Sige po. Salamat Pastor Mark Salamat Pastor Mark sa light. Napakaganda. Yes, thank you. Pastor Dasoy pala ito. Sige. Okay, mga... Masipag yan, masipag. Thank you. Mga kapatid, mga kapwa kong pastor, happy God First Morning. Ang nakikinig ngayon, nakikita ba min sa likod? Mayroon kaming 11 dito. Ayan. Sipag talaga. 11 kaming nakikinig. Pastor, Praise the Lord. akagaganda ng aming narinig dito tungkol sa kasipagan. At ang akin lang gustong i-share ay systematic sipag, hindi basta sipag. Tama. Hindi pa na sipag. Yung mga hindi systematic ang sipag, trabaho ng 6 na araw pagsamba, tulog sa simbahan. Mayroong nakita niyo yung ganon? Total kamag-anak ko naman, hindi ko naman sasabihin yung pangalan. Mayroong kamag-anak akong ganon. Papunta sa bukid, pati pag-ihi niya naglalakad. Tinanong ko, Uncle, ba't ka naglalakad pag umiihi? Sayang daw ang oras. Grabing sipag. Pero pagka Sabado, tulog. Mga kapatid, kahit bagaman sinabi ng Panginoon na kinakailangan tayo ay magsipag, design tayo ay magsipag, kinakailangang systematic naman. Yun bang pagsipag na hindi tayo magkasakit? Yun bang sipag na hindi tayo matutulog pag-araw ng Sabado? Kasalanan daw po. Pastor, kasalanan daw po ng church. Ipina-aircon pa So, yun po mga kapatid ko, binigyan tayo ng kaisipan ng ating Panginoon, may banal na espiritu na mag-guide sa atin, kaya ating payagan na tayo ay i-guide at gamitin natin ang mga panahon sa tama ring paraan. Sabihin ko yung uncle ko na yon. 10 taon akong nasa MBC. Pag uwi ko, akala ko pinakamayaman na sa amin. Pag uwi ko, ganun pa rin. Hindi systematic yung kanyang sipag. So again, maraming salamat sa mga napakagandang narinig namin dito. At pagpalain tayo ng Panginoon dahil tayo binigyan ng tama talaga at sistema. At tayo mga Adventist talaga namang bilib ako. Hindi lang sa pagsamba, pati rin sa paggawa binigyan tayo ng Panginoon ng tamang sistema ng pagsisipag. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaibigan. Congratulations po, Pastor, sa produktibong harvest ng nakaraang Sabado. Amen. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Pastor Nelson, Pastor Marlon, yung pong sinabi ni Pastor Dasoy, yung po mismo yung point ni Coach Donnie, masipag in a sense na productive po. Yun po yung ibig sabihin ni Pastor Dasoy doon. Suporta po yun si
Brother Donnie Don. Salamat. Systematic sipag. Yung mayroong plano, may plano, ibig sabihin may plano, may plano magpahinga, may planong matulog, may nakaayos. Opo. Okay, bago po tayo magpatuloy ay gusto ko pong basahin itong pinost ni Pastor Joey at ito po yung ating kaibigan, hindi natin basahin. Sabi nito, how to overcome indolence, cultivate diligence, follow the example of the ant in Proverbs 6:6 by working proactively and wisely. Embrace hard work as a virtue that leads to prosperity and fulfillment. Proverbs 10:4 and Romans 12:11. Set goals and take action. Avoid excuses and procrastination, illustrated in Proverbs 26:13-16. Commit to consistent effort and perseverance in both temporal and spiritual matters. Hebrews 6:11 and 12. Seek God's strength. Pray for motivation and wisdom to overcome laziness. Use your gifts for God's glory, contributing productively to your community. Salamat, Pastor Joey, sa napakaganda mong binigay at reflection dito po sa chat group. Time check na Pastor, time check. Tayo nasa 5:18 na at pwede na po tayo magsimula. Pasensya na po doon sa Pastor. Maningi tayo ng pamanhin. Marami na naman tayong backlog. Bukas po. Masarap po ang ating talakayan kaya nagkukulang po ang ating oras. Pero tayo po time na para tayo magpatuloy. Ang ating tagapagsalita ngayon ay si Brother Daniel Cruz. Siya po ay Head Elder at President po ng Lay Association dito. Siya po ay si Brother Daniel Cruz. At siya po magbibigay ng atin babasahin ngayon. At ang kanya pong topic ay dito po sa 26.1 ng Councils on Stewardship, Robbing God of Rightful Service. Mamaya po, pagkatapos po niya ay makakaroon po tayo ng prayer para po sa commitment sa Harvest 2025. Then magpipray po si Pastor Jerry. Ang atin adoration and confession ay si Pastor Ben Santiago at ang atin Thanksgiving at saka supplication si Pastor Ramil Mendoza. Ngayon po ay na natin Pastor Jerry yung atin pong video, then ibibigay natin kay Brother Daniel ang pagkakataon. Thank you, Pastor Marlon, sa iyong leadership. Robert Letourneau was born in 1888 in Richford, Vermont. The son of godly parents, he heard about the gospel from an early age. Although he initially rejected the truth, he accepted Christ at 16, thanks to his parents' prayers. As an adult, Letourneau became a prolific inventor of earth-moving machinery, amassing considerable wealth from his designs and inventions. He secured nearly 300 patents on earth-moving equipment, manufacturing processes, and machine tools. At 30, Letourneau suffered a devastating loss with the death of his eldest son. This tragedy led him to rethink his life's goals and purpose. Fearing that his love for machines might overshadow his love and commitment to the cause of God, he and his wife, Evelyn Peterson, decided to dedicate themselves to God's work, using their resources to spread the gospel. Letourneau's story gained widespread recognition when he made the radical choice to give 90% of his income to God and live on the remaining 10%. Known as God's businessman, he once was asked by someone, "Mr. Letourneau, is it true that you give 90% of your income to the Lord?" He replied, "No, I don't give anything to God. Everything belongs to Him. I am the one who retains 10% of what is His." This story exemplifies the fact that only God, the giver, can truly be generous. How could we be generous if everything belongs to Him? God provides for us from His bounties and expects us to use whatever He provided for His sake. You may not be able to end famine across a continent, but you can help a family in need in your hometown. You might not bring the gospel to an entire country, but you can study the Bible with your neighbor. It is not our lack of ability that jeopardizes our work for God, but our lack of availability. Consider what God can do with seemingly insignificant things like David's sling, a few loaves and fishes, or a widow's small amount of flour and oil. Small things may produce great results when placed in His hands. As we return our tithe and promise, may we put our desires last and God first. Amen.
Amen. Ganda. Amen. Brother Dan. Okay, Brother Dan. Yan. Magandang umaga po mga kapatid. Happy God first morning po sa atin lahat. Malinaw po ba naririnig ang aking pong... Apo. Liwanag po. Bumabati po ako sa ating pong mga kapatid nasa YouTube. Gayon din po sa ating Facebook Live. At higit po sa lahat dito sa ating Zoom na marami na po tayo ngayon. Ang aking pong bahagi ay ating pag-aralan ang nasa Council of Stewardship at ito po ibabasahin ko sa wikang Tagalog. Ang pamagat po ay pagnanako sa Diyos ng tamang paglilingkod. Ito po ang sinasabi, may mga lalaki sa hanay ng mga tagapag-ingat ng Sabat na mahigpit na hawak ang kanilang makalupang kayamanan. Ito ang kanilang Diyos, ang kanilang Diyos-Diyosan at mahal nila ang kanilang pera, ang kanilang mga sakahan, ang kanilang mga baka, at ang kanilang mga kalakal kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang tagapagligtas na alang-alang sa kanila ay naging dukha upang sila sa pamamagitan ng kahirapan ay yumaman. Tinataas nila ang kanilang mga kayamanan sa lupa na sinasaalang-alang ang mga ito ng higit na halaga kaysa sa mga kaluluwa ng mga tao. Masasabi ba sa kanila ang magaling? Hindi kailanman. Hindi mababawi na pangungusap. Umalis ay mahuhulog sa kanilang nagulat na mga sentido. Walang silbi si Kristo para sa kanila. Sila ay naging mga tamad na lingkod, nag-iimbak ng mga paraan na ibinibigay sa kanila ng Diyos, habang ang kanilang mga kapwa-tao ay napahamak sa kadiliman at kamalian. Ito po ay paragraph 1 lang. Ang ating pong babasahin ay hanggang sa paragraph 3. Ang aking kaluluwa ay nararamdaman sa kalaliman sa puntong ito. Matutulog ba ang mga taong may kayamanan hanggang sa huli na ang lahat? Hanggang sa itakwil sila ng Diyos at ang kanilang mga kayamanan na sinasabi, humayo kayo ngayon, kayong mayayamang tao, magsitangis at humagulgol sa inyong mga paghihirap na darating sa inyo. Ang inyong mga kayamanan ay nasira at ang inyong mga kasuhutan ay kinakain ng tanga. Napakalaking paghahayag ang gagawin sa araw ng Diyos kapag ang mga nag-iimbak ng kayamanan at ang mga kabayarang itinatago sa pamamagitan ng pandaraya ay sumisigaw laban sa mga nagmamay-ari sa kanila na sinasabing mabubuting Kristiyano at nambobola ang kanilang sarili na sinusunod nila ang batas ng Diyos nang mas mahal nila ang pakinabang kaysa pagbili ng dugo ni Kristo ang mga kaluluwa ng mga tao. Last paragraph, paragraph 3. Ngayon na ang panahon para sa lahat upang gumawa. Ano ang isasagot ng marami sa araw ng Diyos kapag siya ay nagtatanong, ano ang ginawa ninyo para sa akin? Na nagbigay ng aking kayamanan, ng aking karangalan, ng aking utos, at ng aking buhay upang iligtas kayo sa kapahamakan. Ang walang ginagawa ay hindi makapagsalita sa araw na iyon. Makikita nila ang kasalanan ng kanilang kapabayaan. Ninanakaw nila ang Diyos ng paglilingkod. Sa habang buhay, wala silang naimpluwensyahang para sa kabutihan. Hindi sila nagdala ng isang kaluluwa kay Jesus. Nakadama sila ng kasiyahan na walang gawin para sa guro. At wala silang gantimpala, kundi walang hanggang kawalan. Sila'y namamatay kasama ng masasama, bagaman sila'y nag-aangking mga tagasunod ni Kristo. Mga kapatid, ito po ay wala pong ibang pinatutungkulan kundi po ang mga leader. Ano po, tayong mga leader ng ating Panginoon
na tayo ay tinawagan bilang kanyang kamanggagawa at instrumento tayo sa ating mga kawan o sa ating mga pinaglilingkuran. Subalit tayo po ay nakikita na ang ating pong oras at panahon ay ating pong ginugugol sa pansarili po nating mga layunin. Meron po akong 3 punto na gusto ko pong i-share sa inyo na kinakuha sa 3 paragraph na ito. Una po, napipigilan ang mabuting bagay na nais ng Panginoon maranasan natin habang tayo ay abala sa panahon na ginagawa natin hiwalay sa Kanya. Ang lakas panahon ay nauubos sa mga bagay na temporal at ang malungkot na sa akala natin sa ating kasipagan, ang gabi ay halos ay atin na rin nagagamit dahil kulang ang araw sa ating panahon. Minsan ang Sabado po ay atin na rin nalalapastangan, nalalabag dahil doon sa ating mga ambisyon, mga kapatid. Ang sabi po ni Mrs. White sa kanyang sulat na ating pong binasa, tayo'y mga tamad. Ano po? Tayo'y mga tamad dahil ang tunay pong kasipagan na gusto ng Panginoon sa atin, yung tayo'y gumawa, tayo magtrabaho, pero ang hihigit doon o ang nangunguna, yung gawain na pinagkatiwala at iniwanan niya po sa atin. Pangalawa, kung tayo po ay magpapatuloy na maging alipin ng ating mga kagustuhan para makilala lamang at maging tanyag, mahalin at ariin ang mga bagay na kaloob. Hindi naman talaga sa atin po iyon. Wala pong ibang naghihintay sa atin kung hindi pagtangis, kabiguan, kalungkutan. Samantala kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay, ang Kanya pong pangako, ang sabi po, tayo ay kasama niya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pangatlo at huli, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ang hamon po, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, kung tayo po bilang mga leader at lingkod ng Panginoon ay magiging biktima pa ng nabanggit ng ating minamahal ay ang mga bagay na makalupa, mga ari-arian, kayamanan, malaking panahon ay nauubos sa mga pansariling ambisyon. Mga kapatid, alalahanin po sana natin, ang Panginoon ay hinihintay tayo para ang mga talento na pinagkaloob niya at taglay po ng bawat sa atin ay ating pong pagyamanin kasama siya. Mga kapatid, gusto ko pong tapusin ang aking bahagi sa 3 akin po itong kinuha doon sa ating laging binabasa. Sabi po dito, 3 po ito, Christ our physician. Yun po ang una. Alam niyo po mga kapatid ay namulatan ko po sa aking magulang o sa aking tatay at nanay. Sa panahon po na kami ay nagkakasakit nung kami ay mga bata. Dahil po sa kahirapan, alam niyo po ang tangi niyang talagang paraan ay kami po ay ipanalangin sa time na yon. At napakarami pong karanasan sa aming magkakapatid na ang Panginoon ay hindi po siya naging madamot. Ang Panginoon ay lagi pong tumutugon at kami po magkakapatid na 6 ay talaga pong hindi po kami nakaranas ng ma-hospital. Ang Panginoon ay talagang laging nandyan para sa amin. Alam niyo po, yun ang tinandaan ko sa aking paglaki. Kaya nung ako po ay magkaroon po ng sariling pamilya, yun po ang aking minana sa aking magulang. Yun din po ang aking ginawa sa aking mga anak. Pinakilala ko sa kanila ang Panginoon sa kanilang paglaki. Kasi sangayon po sa Kawikaan 22:6, ang sabi po doon, turuan mo ang bata sa daan na marapit ng lakaran upang kung siya'y lumaki at tumandaman, ay hindi niya yun hihiwalayan. Mga kapatid,
kami po ay mayroong anak na 4. 3 babae at 1 lalaki. Alam niyo po ba na doon sa aming mga anak na yon, kung paano naranasan sa aking mga magulang, na kami po ay talagang nagkakasakit po kami. At aking mga anak po ay nagkasakit din. Pero doon po sa panahon na talagang dumarating yung mga pagkakasakit, ay napatunayan ko po personally na ang Panginoon ay ating pong Christ, o siya ang ating Panginoon na dakilang manggagamot. Pangalawa po, Christ our protector. Christ our provider. Alam mo po yung 3 kong babae na yon, kami po ay mahirap lang ang aming mga buhay. At talaga po sila ay lumaki sa hirap. Sabi nga po ng aking isang anak, kung makakaamp po sila ng ubas ay panahon lang po ng Pasko. Kasi po ay doon lang kami talaga na bumibili ng mga pagkain. Yung pong tinapay na slice ay talaga po doon lang nila nararanasan yun. Napakahirap po ng aming buhay, mga kapatid. At alam niyo po ba na noon po sila ay makatapos ng high school, hindi ko naman po sila kinukumbinsi na magkolehiyo sapagkat ala naman po talaga kaming budget para sa kolehiyo. 3 po sila, mga kapatid. Alam niyo po ba dahil sila ay talagang lumaki na may pananampalataya at buo po kanilang tiwala sa Panginoon. Alam niyo po ba na sila ay sabay-sabay na nagpunta ng AUP na ang baon po nila ay hindi pera. Ang baon po nila ay pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, na ang Panginoon ang magpo-provide ng kanilang pangangailangan. Hindi po biro, mga kapatid, ang magpaaral sa AUP. Pero sila po ay talagang pumunta doon sabay-sabay. Sabay-sabay po silang nagkolehiyo sa AUP. At ang tangi po nilang sandigan o sinandigan doon sa panahon na sila ay nag-aaral doon ay ang ating Panginoon. Mga kapatid, fast forward po. Alam niyo po yung aking 3 babae na yon ay nakatapos po lahat ng pag-aaral sa AUP. Amen. Ang Panginoon ang gumamit ng mga tao para sa kanila. Alam niyo po ba na as working student po sila na nagpunta ron? Yung pong aking isang panganay na babae, ang kanya po naging trabaho dahil siya ay may background sa pharmacy, dahil siya po ay naging assistant ng aking hipag na doktora. Siya po ay doon nagkaroon ng trabaho sa pharmacy, ginhawa lang po. At nung mabalitaan ng kanyang kaibigan na nasa US, na siya po ay nag-aaral as working student, alam niyo po ba na sabi niya, magpulod ka na, sagot ko na ngayong pag-aaral hanggang sa makatapos ka. Lahat ng gagastusin ko sa iyo, huwag mong isiping utang mo sa akin. Basta pag nakatapos ka, yung ginawa ko sa iyo ay gawin mo rin sa iba. Mga kapatid, yung aking anak na babae na panganay, nakatapos po siya ng nursing. At sa kasulok ko yun po, siya po ngayon ay pinagpala ng Panginoon. 12 years na po siya sa Saudi, sa Taif, sa pinakamalaking military hospital doon. Siya po ay nagpunta doon bilang nurse. At napromote po siya, naging supervisor po siya. At siya po ay pinag-aaral ng hospital, pinag-exam. At ngayon po, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Siya po ay isa sa mga direktor ng hospital sa Saudi, sa Taif, Saudi Arabia. At alam niyo po ba, mga kapatid, na ang aking anak na ito, kasi po sila ay maliliit, talagang binibigyan ko po sila ng pang-offering, binibigyan ko sila ng handog para matuto silang magbigay sa Panginoon. Yun po ang isang naging sikreto ng aking anak sa Saudi, na siya po ay talagang tapat sa tithes and offering, mga kapatid. Doon po siya talaga pinagpala ng Panginoon. At yung po 3 babae ko na yon ay, sabi nga po sa Bible, hindi ko lang po maalala ang pangalan, ang talata o ang aklat. Ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Mga kapatid, yung po 3 babae kong anak, sila po ay yung naging professional, at ang napangasawa din po nilang 3 ay pawang professional at mga Adventist po. Yung pong aking bunso,
Kung kilala niyo po ay ang kanya pong napangasawa, yung head engineer sa MAMSI, si Ruben Navarro. Yun naman pong aking, yung panganay ko pong babae na nasa Saudi, ay ang napangasawa po niya ay si Ruel Calago. Ano po? Ando na po silang mag-anak, meron silang 2 anak, at diyan po siya nagpapaaral sa Cavite na online po. Ibig ko pong sabihin mga kapatid, ang talagang pag tayo nagtiwala sa Panginoon, totoo po na ang ating Panginoon ay siyang magpo-provide ng lahat po ng ating pangalan. Last po, Christ our protector. Mga kapatid, damandama po namin sa aming pong pamilya at sana maranasan din po natin lahat. Sa lahat ng oras po, kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, ipoprotekta po niya tayo sa lahat ng anggulo o paraan po ng ating pamumuhay. Kaya po mga kapatid, sana malapit nang dumating ang ating Panginoon, ating pong ibigay ang tamang paglilingkod, ating mahalin ang mga panahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang kung sa magkaganon mga kapatid, pagdating ng ating Panginoon, sama-sama po tayo. Sama-sama po tayo sasalubong sa ating Panginoon upang manahin ang kanyang mga pangako. Lahat po ng ating paghihirap at pagtitiis sa lupang ito mga kapatid, pabayaran ng Panginoon na hindi natin kayang larawan sa ating mga isip yung kanyang mga ipagkakaloob po sa atin. At naibigay na nga po niyan lahat sa atin. Ano pa yung hindi po kaya niya yung ibigay. Kaya sana mga kapatid, ating alalahanin ang ating pinag-aralan sulat ni Mrs. White na bantayan natin ang ating mga sarili. Baka nagagamit natin ang panahon o ating pinahalagahan ang mga ari-arian o ang mga kayamanan pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na hindi naman po talaga sa atin. Sana po mga kapatid, magindaan ito at mag-isang paalaala sa atin na tayo po ay katiwala ng Panginoon, manatili po tayong tapat at ang taong tapat ay patuloy na pagpapalain po ng ating Panginoon. Ilan po at happy God first morning po sa atin lahat. Amen. 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 Po, tayo po'y dadako na Amen. Ipo, bigyan natin ng time, Pastor, yung mga kapatid na mag-respond sa pagsasabi ng amen. Liz. Po, mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord po. Amen. Praise God. Amen po, amen. 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 Sige, Pastor. Sige po, tayo po'y dadako na sa atin ng prayer. Magkakaroon po tayo ng silent prayer, then pangunahan po tayo ni Pastor Jerry. At pagkatapos yun kung Acts ay pangunahan po ni Pastor Ben at saka ni Pastor Ramil. Amen mga kapatid, napakaganda ng lesson at yung kanyang testimony po na ang Diyos ay provider, protector, and isa basta't yun yung kanyang mga tatlong reflection yan. Grabe simula sa wala, ngayon ay tagumpay lahat sila dahil nagtiwala sila sa Panginoon. Yan ang gusto kong palaging i-highlight sa ating pagtatapat at paglilingkod sa Panginoon. Isa din kasi ako sa may nakaranasan ng ganyan na God provided me for everything po. Pero mag-recap tayo sandali sa ating lesson. Napakagandang lesson natin. Ayokong palampasin ito na sigurado bukas ay kundi ako magkakamali ng hinala o bumabaha ito ng comment bukas reflection pagkakait sa Diyos ng nararapat na paglilingkod. Yan sa Tagalog yung title. Ano ibig sabihin? Pagkakait natin sa Diyos ng nararapat na paglilingkod. May rin to sa pagiging tamad at sa iba pang mga bagay. Sabi dito, may 4 na puntos akong i-share sa inyo. Number 1, yun yung kayamanang makalupa. Yung ating kayamanang makalupa ay bilang Diyos-Diyosan natin yan. Kapag di natin pag inuuna natin yung kayamanang makalupa, inuuna natin yung trabaho versus Jesus o sa Diyos. Sabi dito may mga Sabbath keepers daw na
na inuuna yung kanilang pera, ari-arian, negosyo, sa kanilang relasyon sa Diyos. Malungkot ano po, hindi nila sinama rito yung estudyante. Ganun din yun parehas din ano. Inuuna yung ating mga pangsariling kapakinabangan para sa Diyos. At nagdadahilan pa tayo na nauunawaan na ng Diyos yan. So mga kapatid, ano po, isa yan sa matinding challenges sa ating buhay, lalo pa yung tayo walang-wala talaga, no? Nauunawaan ko yung mga taong bakit sila nakakagawa ng ganyan, ano? Walang-wala kasi kaya nagagawang sumalungat sa ating tinanggap, pero hindi yun dahilan, mga kapatid, ano? Iyon ay simbolo ng walang pagtiwala sa Diyos kapag ganun, mga kapatid, ano? Kasi ako dumaan din ako sa walang-wala pero hindi ako sumalungat, mga kapatid, ano po. Nagtiwala ako sa Diyos at nasubukan ko talaga yung kanyang pagmamahal. Hindi ka talaga niya pababayaan, mga kapatid. Sa ano pa mang kapamaraanan at ikaw ay makakakain, mga kapatid. Ano po? Pangalawa, yung isa, hindi na ulawaan ng mga tao na kaya natin nagagawa daw yun dahil hindi natin naunawaan yung isinacrifice ni Jesus sa krus. Ano? Para sa ating kaligtasan. Sayang yung sakripisyo ni Jesus para sa ating kaligtasan. Kung magpapatuloy tayo sa ganitong gawain. Ano po? Yun doon pa lang sa point number 1, napakaganda na, no? Pangalawang puntos, may kaparusahan daw ang kasakiman. May kaparusahan yan, mga kapatid. Ano po? Hindi yan basta-basta na lang mananatiling okay sa ngayon, okay. Pero pagdating ng panahon, sabi nga dito, ang mga inuuna ang kayamanan kaysa sa paglilingkod sa Diyos ay makaririnig ng salitang, lumayo kayo sa akin. Sabi sa Bible yan, ano? Hindi ko kayo nakakikilala. Lagot. Pag dumating yung panahon na ganyan, paano na? Diba? Sa araw ng paghuhukom, sabi dito, ang kanilang mga yaman ay magiging patotoo laban sa kanila sa halip na maging pagpapala. Grabe, no? Yaman daw natin magiging patotoo sa atin na bilang sakim. Hindi yan pagpapala kundi ating kasakiman. Napakasakit nito, no? Mayaman tayo ngayon sa financial, pero ito pala simbolo ng ating kasakiman. Dahil iluna natin yung kayamanan o pagpapayaman kaysa sa Diyos. Hindi ito pagpapala, mga kapatid. Sabi ito, napakaganda nito, no? Nakita ko ito. Biro mo, yung ating sa panahon doon ng paghuhukom, naku po, tingnan mo, ang lahat ng ating mga yaman ay magiging patotoo laban sa atin. Ibig sabihin tayo ay, kasakiman yun, hindi yun ay blessing, nakakasakit at yan ay may kaparusahan, po. Point number 3, ang kahalagahan daw ng paggawa habang may panahon. Mahalaga ito na may panahon pa, mga kapatid. Huwag tayong madanagan. Hindi pa huli ang lahat. Sabi dito sa unang explanation, may pagkakataon pa upang maglingkod sa Diyos. May pagkakataon pa. Hope na naman ito. Hopes, Ang Diyos hindi nawawalan sa atin ng mga binibigay na chances, po. Ngunit ang patuloy na pagpapaliban ay maaaring humantong sa kanyang pagtanggi sa atin. May panahon pa para tayo magbago. Pero daw yung ating patuloy na pagpapaliban sa kanya, saka na ang Panginoon kasi kailangan kong kumain, nagugutom ang aking mga anak, kailangan kong kumain, magtrabaho. Mga kapatid, baka daw humantong na sa pagtanggi. Yan yung tapos na. Ang sarado ng arko ay sarado na. Yan yung sinasabi nila, kaya baka tayo mahuli. Ingat po, Huwag magpaliban, ako delikado. Huwag natin palaging isipin na naunawaan na ng Diyos yan. Naunawaan na ng Diyos, bigla ka na aksidente, patay. O paano ngayon? Kung sarado na yung pinto ng arko, paano ka pang magsisisi? Paano ka pang magbabago? Namatay ka sa aksidente. Diba? Yun ang sinasabi dito. Hindi porket sinabi dito na darating na si Jesus. Matagal pa, inisip natin matagal pa. Paano kung bigla ka ma-aksidente? Yung real talk to, mga kapatid. Marami tayong nakikita mga na-aksidente sa daan. Paano kung mangyari sa atin yun? Di ba? Yun, hindi porket matagal pa darating si Jesus. Kaya mo, matagal na sinasabi niya, matagal pa. Bigla ka nga hindi nagising sa umaga, pinangungot. Paano ngayon masasabi yun? Paano ka ngayon magsisisi? Wala na. Pag ikaw daw ay natulog na, ay tapos na ang iyong panahon ng paghanda. Wala ka nang magagawa pa. Hindi ka pwede ipanalangin ng pastor, district pastor, para dalhin sa langit, no?
magbabayad ka sa iyong mga ginawa. Diretsahan. Diretsahan na sinasabi ng Bible yan. Ang hindi nanatili sa Kanya hanggang sa wakas. Kamatayan ang magiging kaparusahan. Ano po? Delikado yan, ano? At sabi dito ay isa pa, babala ng Biblia. O ito, may babala ang Bible. Sabi ito, ang kayamanang iniimbak o iniipon para lamang sa sarili ay mawawasak at mawawala ng kabuluhan. Lahat ng yan mawawala ng kabuluhan, mga kapatid. Ano? Yung kayamanan na yan, mawawala ng kabuluhan. Kaya huwag tayo mag-ipon na mag-ipon yan. Kung marami tayong kayamanan, gamitin natin sa tama. Magbago tayo. Unahin natin siya. Yan, ganyan. Ano? Ganun ang tama, mga kapatid. Ano? Last but not the least, ang kasalanan ng pagpapabaya sa gawain ng Diyos. Sabi dito, maraming nagpapakilalang Kristiyano ang hindi ginagamit ang kanilang mga pagpapala upang mapalaganap ang gawain ng Diyos. Sana huwag tayo mapasama dito, no? Kristiyano ako, Kristiyano, pero wala namang ginagawa para mapalaganap yung gawain ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nag-o-offering eh. Nagtatides kulang pa. Yan, ano, isa yan, ano? Ayaw tumulong sa gawain sa simbahan. Ayaw tumanggap ng position, ganyan, ano? Kasi nga may ginagawa, hindi kaya, yan, ano? Isa yan sa mga dahilan ng ating pagkakapahamak. Conclusion at panawagan, mga kapatid. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang yaman, talento, panahon upang gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Ginagamit ba natin ang mga ito upang akayin ang mga kaluluwa patungo kay Kristo? Naway simulan natin sa bahay natin na akayin ang kaluluwa patungo kay Kristo. Huwag natin ihuli, no? Yung ating mga mahal sa buhay. Unahin natin. Huwag nating, kung ayaw makinig, at least na sasabihan natin, ano? Patuloy na pinapaalalahanan. At parang din natin masabi sa Panginoon sa pagdating niya na wala tayong ginawa, no? O iniipon natin ito para sa ating sariling kapakinabangan. O, kita niyo po. Huwag naman tayo mag-ipon ng ating mga oras, lakas at talento para sa ating sariling pakinabangan, ano? Huwag tayong maging tulad ng mga taong walang ginagawa para sa Diyos. Madaming ganito, hindi nila kilala ang Diyos. Baka naman matulad tayo doon. Kilala na natin yung Diyos, wala pa tayong ginagawa. Masakit, di ba? Sa halip ay maglingkod tayo ng tapat upang sa araw ng paghuhukom, marinig natin yung kanyang mga salitang, "Well done, good and faithful servant," mga kapatid. Ano po? Yan ang napakagandang marinig sa bandang huli. Ano po, Ate Rebe? Yan ang masarap marinig sa huli. Nawa lahat tayo makarinig ng ganyan. Ano? Well done, good and faithful servant. Pagtatapat at pagtitiwala na may gawa. Yan ang tamang paglilingkod. Yan. Pagtatapat at pagtitiwala. Para tayo ay hindi magsabi na ngayon, gugutom kami pag di kami nagtrabaho. Hindi ganun, mga kapatid. Na po, tayo ay maraming mga ways. Ano po? Ang Panginoon ay gagawa ng maraming pamamaraan. Sabi nga ay, ask and it will be given to you. Kung di ka nang hingi sa Diyos, paano kang bibigyan? Di ba? Kung hindi ka nang hingi. Tapos sabihin natin na mahal natin ang Diyos. Pero inuuna naman natin yung ating sariling kapakanan. Mga kapatid, ano po? Lahat tayo ay na-remind sa lesson na ito. Bukas abangan natin yung mga reflection na iba. Ako mismo ay magre-reflect dito. Pero sige lang. Hintayin muna natin sila sa wana at sa pagmumukha ko yung mga kapatiran na sa GFM. Anyway, sabi naman na iba, maganda naman to yung mga sinasabi ko nakaka-inspire. Sana nga na po. Kasi kung di naman nakaka-inspire, di naman nila sabihin yun, di ba? At naranasan ko rin kasi mga kapatid, ang dami kong karanasan sa buhay patungkol sa sinasabi ko. At ako mismo, ranas ko lahat yan, lahat ng sinabi ko. Hindi ako magkasalita ng hindi ko na-experience kasi magiging budol yun. Na-experience ko kasi ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. So yan, mahaba na at tayo ay magmanalangin. Amen din po, Sister Marites Curamen. Amen po. Mag-silent prayer tayo 30 seconds at pagpapatuloy ko po. Ano po? Let's pray, mga kapatid. Sa mga kapatid niya sa background, mag-chat po kayo ng prayer request at kung wala, iba panalangin ko pa rin kayo na patuloy tayong lumago sa pananampalataya. Let us pray, mga kapatid. Samahan niyo po ako.
Okay po, let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasalamat ngayong umaga na patuloy niyo po kaming ginising at natuto ng napakagandang lesson na ito at nakarinig ng mga testimony patungkol sa inyong kabutihan at sa inyong pagmamahal sa amin. Sa umaga na ito ay napakagandang lesson ng pagpapaalala sa amin na naway kayo ang aming laging uunahin, at sa pagpapakita na ito kami ay pinaparamdam namin at aming nararamdaman ang inyong pagmamahal at pagtitiwala namin sa inyo. Nawa sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, tulungan niyo po kami maging marunong sa aming pagdedesisyon na kayo ang aming piliin kaysa ang aming sariling kapakinabangan. Tulungan niyo po kami maging matalino at patuloy na lumapit sa inyo sa panahon ng aming mga kagipitan. At alam namin na kayo ay gumagawa at gagawa ng mga pamaraanan sa napakaraming iba't ibang paraan. Salamat sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal, O Diyos. Sa umaga na ito, narito ang aming mga kapatiran na kasama naming nanalangin ngayon. May mga prayer request kami para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming personal na paglago, bilang isang tumatawag sa inyo ng Panginoon. Nawa matutunan namin lagi na unahin kayo, magtiwala sa inyo, at higit sa lahat makagawa sa gawain upang kami makarinig sa huling mga panahon na sa lupang ito ng well done, good and faithful servant. Sa mga pagpapatuloy, meron kaming mga prayer requests. Inyo po itong tinggin ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Ang aming mga ibinulong kanina ng mga pangalan, pasalamat, aming panalangin ay nawa inyo po ito ibigay sa amin at maramdaman namin patuloy araw-araw ang inyong pagmamahal. Ang sambahayan ni Ate Revy kasama ng Salunate Church ang kanyang mga mahal sa buhay ay patuloy niyo po silang ipuin ng Holy Spirit na patuloy na maniwala at magtapat po sa inyo kasama ng kanyang pamilya. Ang sambahayan ni Ate Milen ngayon din, patuloy po silang palakasin ang kanilang pananampalataya. Ngayon din si Sister Angie na nagpapagaling recovery at ang kanyang anak, yung kanyang asawa din at lahat ng manugang ni at anak ni Ate Milen. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez kasama na yung kanyang mga prayer request para sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, kanilang hanap buhay at kalusugan. Ngayon din po si Sister Gloria Balbido at ang kanyang mga prayer para sa kanyang husband na ay ang kanyang pagdedesisyon ay maging wise sa tulong ng Holy Spirit. Tumanggap siya muli at muling bumalik sa pagtatapat at pagsamba makasama na Sister Gloria Balbido. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Emelinda at ang kanyang buong pamilya, ang kanilang pangailangan sa araw-araw, ang kanilang kalusugan. Ngayon din ang sambahayan ni Ma'am Nora Cavietes at kalusugan din ni Brother Victorino Gutierrez, ang kanilang buong pamilya at ang kanyang mga anak o dakilan Diyos na kanyang palaging pinapanalangin sa lahat ng kanilang ang pagkabay sa kanila sa araw-araw. Ang sambahayan ni Ate Lorna at ni Kuya Bobby, number 1 ang kanilang kalusugan, ang kanilang kabuhayan at lalo higit yung kanilang mga anak. Nawa ay lumambot ang kanilang mga puso at patuloy na ang pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo ay kanilang maranasan at makita nila ang inyong kabutihan sa bawat araw. Ingatan din yung kanyang mga anak na malayo, tatrabaho sa malayo. Kaya din si Ate Mitch ay ang kanyang sambahayan, yung kanyang asawa, kanyang mga anak na nag-aaral at mag-aaral ulit sa college. O dakilan Diyos, huwag niyo pong panghinaan ang loob si Ate Mitch. Alam namin na maraming mga expenses na parating. Tulungan niyo po siya na ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan upang sagad masapatan ang kanilang pangailangan. At lalo higit ay ang Holy Spirit na ang humipo sa kanilang mga puso na palagi na patuloy na magtiwala po sa inyo para sa kanilang buhay ay maging magaan at hindi maging mabigat, sapagkat ang kahirapan ay dumaranas ang bawat isa sa amin sa bawat panahon. Kaya din ang sambahayan ni Sister Des Flores kasama na kanyang mga anak at kanyang mga personal na kahilingan, Sister Valentina Cordova,
si Nanay Nerissa Francisco, kasama si Brother Reynaldo Eusebio, si Veronica at ng iba pa niya mga apo, si Liwayway Erilia at Romnick Erilia o dakilan Diyos. Sama namin sa panalangin ang sambahayan ni Sister Nimpa Rivera, mga kapatira sa Tabacao, ang kagalingan patuloy ni Auntie Ching Manikis, at kayo din ang sambahayan ni Sister Dang de la Cruz kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanilang kabuhayan. Kayo din ang sambahayan ni Ma'am Nora Cavietes kasama na si Brother Victorino Gutierrez at ang kanyang sambahayan. Kayo din ang sambahayan ni Brother J. Cruz at ang kanyang mga personal prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay. At kayo din si JLB Kutay Cantare de Guzman, ang kanyang kahilingan para sa Sabbath day off o dakilan Diyos. Kayo din ang sambahayan Sister Sweetie Burgos Lopez, Sister Mildred, Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan, Sister Shirley Rosacinto, ang sambahayan din ni Sister Rose Cris Encarnado, si Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Calas, ang sambahayan Sister Elizabeth Erese kasama na yung kanyang anak na nagpagagamot gayon din at nagpapagaling. Gayon din ang sambahayan Sister Belinda Salvania, Sister Juliet Barcibal, Sister Teresita Ladia, Sister Teresita Dairo Tres kasama ng prayer request niya para sa kanyang kalusugan at sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambahayan ni Sister Marites Corameng sa kanyang pangunguna sa Kampugo Church o dakilan Diyos, patuloy niya po siyang gamitin para maging isang halimbawa ng mahusay na tapat na katiwala at mahusay na leader, at ang paglago ng Kampugo Church ay kanilang maranasan at kanilang mga bagong membro na nabinyagan. Patuloy niyo po silang palakasin gamit ang mga kapatid na ito. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Kasama namin na nanalangin ng mga kapatid na hindi namin nabanggit na nakikinig sa background o dakilan Diyos. May mga prayer request din po sila. Inyo po itong dinggin ay sa inyong kalooban, kalakip ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa prayer warriors. Ang oras ay 5:58 na umaga. Alapan 10 minutes yung prayer natin pero parang napakahaba. Ano? Pero kasarap sa manalangin. Ano po? Kausap natin ng Panginoon. Dinidinig tayo ng Panginoon. Pinalalakas niya yung ating pananampalataya at naunawaan natin na ang Diyos ay nariyan. He will provide. He will protect us. He will guide us in whatever we do. All we need is to trust Him every day. Ano po? Sa magandang umaga sa lahat. Happy Monday morning. Maging maliwalas ang ating kapaligiran sa maghapon. Unahin natin ang Diyos sa ating buhay. At yung ating kagustuhan o ating trabaho, huli na natin yan. Ano? Unahin natin yung Panginoon. Sabado na. Pag Friday na ng hapon, i-stop na natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Ano po? Unahin natin maglingkod sa Kanya at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Ano po? Magandang umaga at sa mga nasa background, God bless morning po sa ating lahat. God bless mga kapatid. Goodbye for now, sabi. Sayonara. This is not goodbye but only adios. Di ba? Hanggang bukas po muli. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.